Sinabi po ng palasyo na wala pang sapat na batayan sa mga ligasyon kaugnay sa planong paghahain ng panibagong o impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, ilang kongresista naman iginiit ang impeachment complaint ay dapat daw na nakabatay sa konstitusyon, hindi sa ingay sa politika at press release. Kaugnay niyan may nakalapang report si Bombo Annalise Soberano. Walang sapat na batayan ang mga alegasyon kaugnay sa umano'y planong paghahain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tugon ito ng Malacanang sa pahayag ni Caloocan Representative Edgar Erice na may ilang kongresista ang maghahain ng impeachment complaint laban sa Pangulo sa pagbabalik sesyon ng Kamara. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakita at narinig na ng palasyo ang naturang pahayag ng mambabatas at sa ngayon hindi pa ito napapatunayan. Nabatid na nagmula umano ito sa mga taga-suporta ng isang tiyak na politiko. Sa ngayon, nananatiling nakatuon ang Pangulo sa pamumuno at sa paghahatid ng mga magagandang serbisyo para sa sambayan ng Pilipino. Iginagalang din ni Pangulong Marcos ang mga umiiral na proseso sa ilalim ng konstitusyon. Binigyang din ni Castro, naniniwala ang presidente ang anumang hakbang na gagawin ng mga miyembro ng Kongreso ay dapat nakabatay sa katotohanan, sa batas at sa pambansang interes. Nilinaw rin ng Malacanang na hindi ito magbibigay ng espekulasyon kaugnay ng mga chismis o sinasabing maniobrang politikal. Una nang ibinunyag ni Caloocan 2nd District Representative Erice na posibleng sampahan ng impeachment complaint ang Pangulo. Ayon kay Erice, may mga impormasyon siyang nakuha na may ilang mga kongresista ang magsasampa ng impeachment sa Pangulo sa darating na Pebrero sa susunod na buwan sa pagbabalik ng sesyon. Inihayag ni Erice na hindi lamang si Vice President Sara Duterte ang posibleng sampahan ng impeachment complaint sa darating dahil sa darating na February 6, 2026, mag-e-expire na ang one-year bar rule. Tumanggi naman si Erice pangalanan sino itong mga kongresista na maghahain ng impeachment complaint kay Pangulong Marcos. Hindi naman masabi ni Erice kung makakuha ng sapat na bilang mula sa Kongreso ang ihahaing impeachment complaint laban sa Pangulong Marcos. Nilinaw naman ni Erice na hindi niya i-endorso ang anumang impeachment complaint. Pakinggan natin si Representative Edgar Erice. Palagay ko, hindi lang yung impeachment kay Vice President Sara inaulinigan ko. Meron ding mga kongresista na magpa-file din ng impeachment data naman kay PBBM. Kaya dalawa yung abangan. Samantala, iginiit din ni Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonte Adyong at Deputy Speaker Paulo Ortega na ang anumang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos ay dapat nakabatay sa malinaw na ebidensya at pumasa sa mahigpit na pamantayan ng konstitusyon. Binigyan din ng mga mambabatas ng impeachment ang isang seryosong prosesong konstitusyonal at hindi dapat gamitin bilang sandatang pangpolitika o ibatay sa haka-haka, chismis o simpleng pahayag sa media. Siniguro naman ni Adyong na mananatiling nakatuon ang Kamara sa tungkulin itong pambatas at oversight habang pinangalagaan ang due process at integridad ng proseso. Tiniyak din ni Ortega na igagalang ng Kamara ang due process at susuriin ang anumang reklamo batay lamang sa konstitusyon at ebidensya. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.